Ayan o, ayaw o. Ayaw umakyat o. Ayan o, sagad-sagad na yan o. Ayan o. Ayaw umakyat o. Ang bagal o, 1.5 o. Kulang sa hangin. Kulang sa hangin. Ayan o. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. Yun mga katropa, meron tayong issue ngayon dito. Meron tayong sumingit na Hyundai dito, may naligaw. So yung issue niya ay yung nabibitin sa sa RPM. So bigla na lang naglalak sa 1512 RPM, parang nabibilaukan siya mga katropa. Yung issue nito, yan, nawawala yung power kasi nga hindi mo na siya mai-rev, sagad na yung pedal mo, ayaw pa rin umangat ng RPM. So chinek natin, syempre mga katropa, chinek natin yung mga plug, coil, kumbaga yung mga basic chinek natin mga katropa. So wala naman siyang check engine so far. Ngayon nagpunta tayo rito sa ating part ng ating intake manifold. Siyempre nabibitin nga sa hangin, nabibilaukan, parang nabubulunan mga katropa. Ngayon siyempre chinek natin to kasi nga napansin ko, pinarev-rev ko mga katropa yung yung accelerator, hindi gumagana ito mga katropa. Hindi gumagana si si vacuum dito, itong na to. Siyempre pag hindi gumana, hindi gagana to. Ayan, ito. Ayan, hindi siya bubukas ng ganyan mga katropa. Ayan. Ayan. Pwedeng may problema sa hangin, may leak sa intake. Pwedeng solenoid. Ayan mga katropa. Ayan, yung first step na gawin natin mga katropa, dahil na-check na natin yung iba. Ayun, checkin natin yung solenoid mga katropa. Ito si solenoid. Ayan. Meron tayong multimeter. Ayan. So ito si solenoid natin, check natin. So yung specs sa ating resistance 30 to 35 mga katropa. Sa 20 to 30 degrees. Ayan mga katropa. Ngayon checkin natin. So ito yung lagay muna natin sa ating ohms. Ayan, si resistance. So yan yung makikita natin. Ayan. So meron siyang 37.7 sa ngayon. Habang lumalamig, bumababa yung resistance niyan. Kaya nga pinapacheck sa atin kung minsan yung mga specs ng ating mga solenoid, minsan may mainit ng konti, ganyan. Kagaya nito, 27 to 30 degrees yung init niya mga katropa bago i-check mga katropa yung solenoid. So yung specs natin is 30 to 35 ohms. So pasok naman siya 30 to 35, so nasa 34.7 siya sa ngayon. Pag gaya ng sinabi ko, habang lumalamig, bumababa yung resistance niyan mga katropa. So nasa tamang init naman siya, sa tamang kaya sinukat natin ng ganyan, medyo mainit-init pa yan. Ayan pinainit ko nga mga katropa para maayano natin yan, maisukat. So ibig sabihin, pasok naman siya sa specs mga katropa. So ngayon pupunta tayo rito sa socket dito. Galing ng ECU naman susukatin natin mga katropa. Yan, yung dalawa na to. Isang supply yan, tsaka isang signal galing ng ECU mga katropa. Ito socket na to, ngayon susukatin natin. So sa pag-check naman nito socket ng galing ng ECU mga katropa, yan dalawang wire na yan, galing ng ECU yan. So dito muna tayo sa isang pin, yan, sa papuntang ECU. So sa pag kukuha ng reading yan, siyempre naka switch on tayo mga katropa. Switch on natin. Yan, switch on. Yan, naka switch on na siya mga katropa. Ayan Ngayon i-check natin yung reading niya. Siyempre lalagay natin dito sa voltage. Yan, nakasaksak tayo. Tapos ngayon ibabody ground natin tong isa or negative terminal. So try natin dito sa body ground ng engine.
So meron siyang supply na 12.16, 12.17. So yan yung reading ng battery niya sa ngayon, 12 point something. Ngayon ililipat natin yung isang pin dito sa kabila mga katropa. Checkin natin yung signal. So yun, nailipat na natin, naka-switch on engine pa rin tayo. Ngayon check natin yung signal niya. So meron lang siyang 1.62. Galing din ng ECU yan mga katropa. Yung specs niya is nasa 4.5 volt yung standard specs niya mga katropa. Pero meron lang tayong nakukuhang 1.62. Ibig sabihin mayroong issue sa parteng ECU mga katropa. Ayan, mababa yung reading niya, hindi siya pasok sa specs. So yung pinaka reading niya is 4.5. Ipapakita ko sa inyo yung reading. So yun nga mga katropa, ito yung ating specs. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, yung ginawa natin sa galing ng ECU na 4.5 volt yung kanyang specification approximately. Ayan. So ngayon, ito nga, ulitin natin, ground natin 1.6 lang, 1.62. Ayan, 61, 62. So ibig sabihin mababa mga katropa. So may posibilidad na issue yung problema. So yung gagawin natin, di-disconnect natin yung socket, tapos isprayan natin ng contact cleaner muna mga katropa, tapos observe ulit. Ayun, papakita ko sa inyo yung reading nito para makita nyo rin mga katropa. So ito yung ginawa natin na checking dun sa socket ng ECU mga katropa. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, yung galing ng ECU, yung 1.6 volt lang, 1.61 volt, ayan yun, kinuha natin dyan, ayan. Tapos ngayon yung 12 volt, ayan, galing sa supply yan mga katropa, dito sa relay. Kaya meron siyang supply na 12 volt. Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung reading ng ating solenoid. So yun, pagdating naman sa solenoid, ganyan lang. Ayan mga katropa, ito yung solenoid natin, ganyan. Check nyo, kukuhanin nyo yung resistance or yung ohms mga katropa. Papakita ko sa inyo yung reading. So yun nga mga katropa, ito yung specs ng ating solenoid, 30 to 35 ohms mga katropa. Ayan. Ayan, ganyan mga katropa. Yan yung pagsukat ng solenoid sa mga beginners, para mayroon kayong idea, para meron kayong guide sakaling yan, kailangan natin siya ng 22 degrees 72 Fahrenheit yung init bago natin sukatin yung resistance mga katropa. Kasi nga gaya yung sinabi ko, nagbabago yan pag malamig, mababa yung resistance yan. Pag mainit, tumataas. Pag sobrang init, tumataas yung resistance. So yun nga mga katropa, isang pill yung sinukat natin dito, yung kanyang signal 1.60 lang. So ibig sabihin hindi siya pasok sa specs. 4.5 ohms yung specs natin. So gagawin ko nga, gaya ng sinabi ko, lilinisin ko muna yung socket ng ECU, sprayan muna natin, tapos obserbahan. So pagka ganun pa rin at di nagbago yung reading, alam nyo na yung kasunod mga katropa, pupunta tayo sa ECU at tignan natin kung ano yung pwede natin gawin.